And now, dahil kinall out ko ang kabulukan ng mga taong itinalaga nila, and even, di ba, the connection of the Mrs. President, tapos papapatayin niyo ako, ipapakulong niyo ako. Sabi ko nga, do it. You file a case against me at haharapin ko. Takot niyo lang, baka kayo natakot. Di ba? Eh di malaman ng tao, magbabackfire lahat sa inyo ang ginagawa ninyo. Ang isang maharlika. At saka by the way, kung hindi ako nagsasabi ng totoo dito, eh bakit niyo ako pinagtsatsagaan? Why you spend your money, your goons and guns, whatever? Ba't niyo ako pinagtsatsagaan? Ignore niyo ako kung hindi ako nagsasabi ng totoo. Di ba ganun naman? Kung hindi totoo, eh yaman na rin si Marlica, wala namang kwenta yung sinasabi niyan eh. But dahil may bigat yung mga binibitawan natin dito, naaalarma kayo at you failed us. Dahil akala ko, Mr. President, Mrs. President, Mr. First Gentleman, sama-sama tayong babangon muli. Pero hindi eh. Sa nakikita ko sa flow ng government, it's all about business. Business interest. Dito na lang, yung tungkol kay Michael Ma, yung pinakita natin China-Philippines Unified, di ba? Lahat ng sektor ng negosyo meron. So nakita ko, 2016 sila nag-start, then 2019, di ba? Parang nakikita natin dito, talagang nakaprograma dito sa 2022 na itong pagkapanalo natin. So sabi ko, tangina, all throughout pala, sa pagsisigaw ko, na itinaya ko yung buhay ko, pinadalan ako ng cease and desist letter, hinarap ko. Well, isa lang naman ang nagharap ko ng lawyer ko, kaibigan ko dito. Diyan, dito sa Santa Monica area, sa Amerika. Mga palangga, nag-hire ako ng lawyer, nagbayad ako, hindi ako lumapit sa mga Marcos na, huy, Madam First Lady, o Madam Lam. Diba? Yun ang tawag ko sa kanya before the winning. Na tulungan nyo naman ako kasi hinaharas ako ng mga amiga ni Lenny. Baka naman pahingin ng pambayad sa lawyer. Hindi ko kayo sinistorbo. Ni piso, ni singkong duling, hindi ako nang hingi na kung tutusin.